Ilang saglit lang ay bumalik na si Gerardo. Dala ang balitang hindi niya na natagpuan pa si Isidra. Hinagilap nilang tatlo kasama si Kuya Ed at iniisa-isa ang mga bahay doon. Pero may mga tahanan umano silang napuntahan na ang mga tao ay para bang galit sa kanila. May mga mabigat din na presensya mga bahay na yon. Kung hindi siya nagkakamali, ito yung presensyang panaka-naka kanina habang paparating kami sa lugar na yon. May bigla pa nga umanong bumabagat sa kanila at napagkamalan nilang aswang. Pero tao lamang umano yon. Hindi naman lumalapit dito sila Kuya Ed. Gawa ng maging ang mga gabunan umano. Natakot doon sa mga bumabagat. Para bang naghahanda ang mga ito. May napansin pa man siyang nakasimple sa mga liblib. May naglalakad din at parang patungo sa lupain ni Delonte. Mabilis kong naisip na mga kasapi na yon. Sinabi ko ito kay Gerardo. Napapalibutan ng lugar ng mga alipores ng kulto. Maya-maya ay nagpakita ng tiyo. Doon mismo sa buluwagan ng bahay, biglang lumundag galing sa bubungan. Nagulat kaming lahat sa sinabi niya. Nakikita niya umano ang dalawang wakwak na nagpapahimpapawid at umiikot-ikot sa bahay na yon. Yari tayong lahat dito. Nahulog tayong lahat sa isang patibong. Kung hindi ako nagkakamali, isang malaking patibong ito. Naiintindihan ko na. Hindi ganon kalala ang parusang ginawad kay Desa. Kung may galit mang malalim ang sinasabing si Delonte, pinatay na niya dapat yon. Sadyang tinawag na nito ang atensyon natin para puntahan ng lugar. Napaghandaan tayong nilang lahat. At kung hindi ako nagkakamali, yung dalawang babaeng yan, ang ginagawa niyan ay ang pagmanipula sa ating grupo. Napalingon ako doon sa nakausap kong babae. Nakita kong ngumiti ito bigla. Indikasyon na may lihim ito at dahil sa nahulaan na ni Aurelio, natuwa yon. Lumapit ako sa kanya. Sinakal ang babae. Nagtanong ako kasabay ng pagbabanta sa buhay niya kapag hindi ito nagsabi ng totoo. Pero tinawanan lamang ako, Sir Seth. Kanina pa daw siya nagsisinungaling. Bakit hindi ko daw siya mapatay-patay nun? Sumabog ang galit ko nun. Nagdilim ang paningin ko. Naging iba ang awit ng diwa ko. Pinantok ko ang babae sa pamamagitan ng pangparusa gamit ang espiritual na sandata ng mga sugo. Mabilis na bumagsak ang katawan ng babae at bumula ang bibig nun. Kung wala itong karga sa katawan, mamamatay yon. Ang sasapitin lamang ito ay mawawalan ng malay at makakaranas ng pagkabaliw ng ilang araw bago gumaling. Parang wala ako sa sarili nun. Umaalab ang lakas ng karunungan ko at nagsasabay pa ang dalawang panig. Nabibingi pa nga ako nun eh. At dahil sa namamayaning pagkabanas, tila ba wala na akong paki sa sarili ko nun. Yung matandang babae, tinapik ko lamang yun ng 5 beses at ilang saglit lang. Tumirik ang mga mata nito. Bumula ang bibig at pareha na silang mapaparalisa. Titig na titig si Tiyo nun. Napapailing at sinabing ba't ko daw pinatay. Sinabi ko naman akong nagkataong walang karga. Mamamatay talaga. Kako pa, buhay pa ang mga sinungaling na yon. Lumabas ako ng bahay at nagsisisigaw nun. Hinamon kong lahat ng nasa paligid na may angking karunungan at kasapi ng kulto. Nagpakawala na ako noon ng iba't ibang talandro.
Inawat ako ni Aurelio pero pinagdilatan ko lamang siya ng mata. Ang sabi ko, malupitan palang gustong mangyari ng kalaban. Malupitan din ang gagawin ko. Dagdag ko pa kay Aurelio, kung kami noon ay napapailalim nga sa isang malaking patibong, wala ba kaming gagawin? Tutunganga na lang. Takot ka ba sa patibong, Aurelio? Akala siguro ng kalaban ay mahaba ang pasensya ko at madali lang akong kinakain ng konsensya. Kaya inisip nila na madali lang din ako mapuksa. Inisip nila na ito ang kahinaan ko. Nakalimutan na ata nila ang kaya kong gawin kapag nagalit ako. Kung gusto mong makatulong, matanda ka, kumilos ka dyan at huwag tutunganga. Dilubyo ang nararamdaman ko sa iyo ngayon, Roberto. Huwag mong sabihing papatayin mo lahat ng nakapaligid sa lugar. Dama ko ang intensyon. Alam kong delikado. Pero kahit papaano'y kaya ko namang pigilin ito nang hindi idinadaan sa dahas. Sa tingin mo ganun na ako kasama? Iniisip ko din ang kapakanan nila bilang tao. Pero kapag naipit ka ba, wala ka nang gagawin. Gerardo, kayong lahat, ihanda nyo ng sarili nyo. Patayin ang dapat. Napakainit ng ulo ko noon. Si Gerardo nga sa puntong ito, na bahala na. Alam kong natakot ito hindi dahil sa kalaban, kung hindi sa kung ano ang kaya kong gawin. Wow! Kuya Raul, saan na naman kaya nakapulot ng pangungusap tong pamangkin mo? Mukhang nakakapanibago ah. Roberto, baka iba na yan ah. Baka hindi na ikaw yan at tuluyan ka ng nabaliw. Yung mukha mo, sus, magsabi ka kung may masamang sa pakiramdam mo. Sambit ni Kuya Ed noon. Alam niyo, Sir Seth, sa kabila ng pag-aapoy ng galit ko, nabati pa rin ito. Bahagyang gumaan yon. Naiisip ko tuloy na para bang tama si Kuya. Matatawa na sana ako noon pero pinanatili ko ang wisyo ko. Hindi na ako kumibo pa. Naglakad ako noon patungo sa may kakahuyan. Alam kong nakapaligid ang mga kalaban. Sa tingin ko'y nasa mahigit 5. Pero wala naman silang pinapakawalang talandro. Sina Tio ay naroroon lamang din sa bahay. Si Pandak at Kuya Ed sumunod sa akin noon. Ang sabi pa ni Pandak, sa kakahuyan daw nila aabangan ng mga wakwak. Hindi naman din kasi ito lalapit doon sa bahay dahil naroroon si Aurelio. Walang ibang punteriya ang mga ito, kung hindi ang mga gabunan. Ay naman kay Kuya Ed, basta daw depensa na ko nun. Hanggang sa may makita na akong nakapuslit sa isang banda. 2 tao. Nasa gilid yun ng malaking talisay. Hindi ako natakot nun. Diretsyong lumapit ako at talagang nakipagtitigan sa mga ito. Kahit madilim naman. Yung tipong inaangasan ko yon. Sabi ko pa, kung anumang bit-bit nila nun, dapat na nila itong gamitin dahil baka unahan ko pa sila. Maya-maya'y nagsalita ang isa sa mga yon. Napakatapang ko umano. Akala kong sino. Umabante yun ng lakad at nakita ko na bahagya ang itsura niya. Malaking tao na medyo may edad na. Sinabi ko naman na hindi ako nagbibiro. Baka mali ang akala nila. Baka minamalit nilang kakayanan namin noon. Mabilis kong napansin ang kasama nito na gumilid at parabang susunggab habang nakikipag-usap ako sa isa. Si Kuya Ed. Palihim na binagat yon at walang ano-anong sinugod kaagad. Bigla namang nawala si Pandak. Yun namang kausap ko ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung bakit siya nagubad ng damit. Pagkatapos ay nagporma itong makikipagsuntukan. Hindi na nahiya sa sarili. Kalaking tao tapos makikipagsuntukan sa akin na patpatin ako. Pero sa kabila ng lahat ay pinaunlakan ko yon. Ang hindi niya alam na may ginagawa na pala ako noon bago pa ito mangyari.
Alam niyo ba kung ano ang kulang? Ang kautusan sa kung sino ang patatamaan. Iniingatan ko din kasi ang talandro ko dahil posibleng tumama ito sa iba, lalo na sa mga kakampi ko. Nang makapagbitaw na ako noon, bigla na lang tumagilid ang lalaki at napaupo sa lupa. Nahirapang huminga. May kung ano pa itong binabanggit at noong maramdaman ko, isang uri ng palipad hangin kasabay ng depensa sa katawan. Loko-loko. Paano siya didepensa ni nakadikit na nga sa kanyang tigalpo ko? Hindi yun nakatayo. Nagtaka pa at sinabing ano daw ang nangyayari sa kanya. Ang wika ko naman, pinapaintindi ko lang kung anong kaibahan namin. Dagdag ko pa, huwag siyang mag-alala dahil hindi pa naman ito mamamatay. Makakaranas lang talaga ng pagdurusa nun. Mapaparalisa na kasi ito habang buhay. Marami pang sinabi ang taong yon pero hindi ko na sinasagot pa. Naglakad na lamang ako at iniwan si Kuya Ed na kinakaladkad ang kasama noong naparalisa patungo sa dagat. Batid kong dadalhin na tayo ni Kuya Ed kila Gerardo. Ang hinahangad ko lang ng mga panahon na yon, matagpuan itong si Isidra. Kung kanina'y medyo na konsensya ako, sa mga sandaling yon, kapag nahuli ko ito, papatayin ko talaga. Ikalawang beses na yung paghaharap namin. Hindi na kailangan pang bigyan ng tsansa. Hanggang sa nakita ko si Aurelio. Naroroon sa silangan siya banda. Anino niya lang ang nakikita ko pero kilala ko ito dahil nga sa postura ng katawan na para bang may sakit sa baga. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya doon pero nagkukumpas ang kanyang kamay. Bali ito ang kaibahan namin, Sir Seth. Ang kanan kasi, inkantasyon ang mga ito. Sinasamahan ng pagkumpas ng kamay. Selyo ito sa bawat talandro na binibigkas. At ang talandrong yon, isang palipad hangin. Ako kasi bumubulong lang sabay kapas at bao. Maya-maya pa, nakarinig na ako ng kalabugan sa mga kakahuyan. Kasabay nito ang tinig ni Pandak. Parang pusang galit na nakakapangilabot. Batid kong nakikipagbununang hinayupak na yon. May tiwala naman ako sa kanya. Maraming beses ko nang nakasama at talagang hindi ito nagpapalupig. Hindi katulad ni Bebero na minsan may pagkabaliw. Mantakin niyo ba namang pumalpak pa ito nung pasukin ng asyenda noon kasama si Mang Omar? Natapat pa sa napakalaking aso na nakatali sa gilid lang ng pader. Aswang siya pero mas malaki naman ang aso sa kanya. Akala ko pa'y napalaban sa ibang aswang, yun pala. Sinunggaban lang na malaking aso na yon. Pinuntahan ko si Pandak. Doon ko nakitang nakikipagbuno ito. Wakwak nga ang nasa paligid. Katulad talagang postura nito doon sa nakita ko sa isla ng Talikod. Dihado ito kay Pandak. Hindi kasi pabor sa kanyang lugar. Kahit ganun si Pandak ay matalino talaga ito. Sa kakahuyan niya dinala dahil hindi malayo makakalipad ang wakwak na yon. Maya-maya ay dumating na si Kuya Ed. Natanong ko pa kung nasaan na yung kinakaladkad niya. Ang sabi naman nito, naroroon daw sa mga kamay ng tiyo ko. Papatayin niya sana kaso kinakailangan pa rin makuhaan ng impormasyon. Dahil katulad ko, ganun din sila, Kuya Ed. Naguguluhan sa nangyayari at hindi alam kung meron ba talagang isang Delonte. Tinulungan niya si Pandak. Mas lalo pang nalugi ang wakwak. Hindi ito nakatagal at para bang asong tumakbo na lamang yun at tumakas. Naisip ko na itong mga wakwak na ito. Baka ito din ang taga doon sa Talikod. Baka sadyang may koneksyon sa mga kalaban namin ngayon. Nakarating na lamang ako sa may kalsada, pero hindi ko natagpuan si Isidra. Hindi kaagad ako umuwi nun. Maraming nagkalat na kalaban sa liblib. Iniisa-isa ko talaga mga ito.
May ibang lumalaban. May iba namang hanggang sa titig lamang tapos tumatakbo bigla. Kahit na marami sila ay talagang kampante ako ng mga panahon na yon. Marami na akong subok na naranasan. Kasama ko ang mga gabunan dyan. At ito lang masasabi ko. Banggain nilang iba. Wag lang ako. Hanggang sa umabot pa yun ng madaling araw. Pagkabalik ko sa bahay, naroroon silang lahat. Kasama ang 2 babae at 3 mga nahuli ni Kuya Ed noon. Yung 2 babae, wala na sa katinuan. Yung mga nahuli naman ni Kuya Ed, lahat sila'y iisa lang ang bukang bibig. Hindi nila pinapabayaan ang kanilang nasimulang grupo at hindi tinatelikuran ang mga kasama noon. Kung gusto naming patayin ang mga ito, gawin daw namin yon. Total ang buhay nila, hindi na nila hawak. Nakatakda na yun sa pag-aalay sa kanilang sinasamba. Ganun pala talaga ang kulto. May pagkamartir at ibang. Oo, aminado akong iba din ang kinakapitan ng karunungan ko at pagkatao. Pero hindi ako ganun kalala na sasambahin pa talaga ang demonyo. Pagsapit ng umaga nun, napapapikit na lamang ako ng mga mata. Nasira ko ang pangako ko kay Irma. Hindi ako makakauwi para sa presensya ng kanyang lolo at lola. Kinakailangan pa kasi naming tapusin ito. Kung uuwi at hindi napupuksa ang pinakapuno, para na rin sinabing nagsasayang lamang ng oras nun. Inutusan ko si Kuya Ed at Pandak na punta ng asyenda nila Gerardo. Alamin nila kung anong nangyayari, kung umuwi ba si Isidra. Bumalik ang mga ito pasado 10:00. Hangat na angat ng araw at malapit na magtanghali. Nagulat ako sa dalang balita ng mga yon. Si Isidra umano ay naroroon at para bang wala lamang ito. Ayon pa kay Kuya Ed, nalapitan pa nga niya umano yon. Pero hindi niya nararamdaman doon ang naramdaman niya sa Isidra kagabi na nagpakita. Medyo nagiging malino na kahit papano. Totoo si Delonte at ginamit lamang ang itsura ni Isidra noon. Maging si Aurelio ay ganun din ang hinala. Si Gerardo, parang hindi pa napoproseso at naguguluhan. Sinabi pa nga na paano daw nangyari yun nakita niya ang kakaibang kinikilos ng kanyang tiya. Papanong parang wala lang ito sa mga mata ni Kuya Ed noon. Sumabat si Aurelio. Maraming mga bagay o mano na dapat usisain para mabigyan talaga ng kasagutan ng lahat. Pero nakakatiyak siya na si Isidra umano ay walang kinalaman doon. Maaaring ang nakita daw ni Gerardo noon ang bisitahin ng asyenda, si Delonte. Nagpapanggap lang. Wala Tinitigan ko mga tapos nagtaka yun kung bakit daw kami napabisita. Ano ba daw yung sadya namin ni Pandak? Tinakot ni Pandak pero hindi ko makataan ng kakaiba Di ba Pandak? Saan ni Kuya Ed? Lumapit si Pandak noon. Sobrang seryoso. Yung tipong hindi ako makapaniwala na ganun ang reaksyon niya. Kilala mo na siguro kami. Malakas yung pang-amoy namin bukod sa pakiramdam. Nagwawalis lang naman yung tiya mo ng bakuran. Tingin ko nga mula pa kaninang umaga yon dahil malinis ang paligid. Tsaka, dapat may bakasya ng pagkasakal mo sa kanya. Wala siyang kung ano sa katawan Papatayin ko nga dapat Sambit ni Pandak. Hindi ko na alam ang nangyayari. Kung totoo man yung sinasabi niyo ibig sabihin pala nito, nilin lang lamang tayong lahat ni Delonte. Hindi mo ba nahalata, Gerardo? Bulag at bingi ka ba? Ano sa palagay mo kung bakit tayo nagkabaliw-baliw dito? Sabat ko noon. Hindi naman sumagot si Gerardo sa banat ko. Wala namang reklamo ito kapag ang tingin niya sa sarili may mali siya. Pero kapag nasa tama ito at nakatsamba talagang nananapak yung kapatid kong ito kapag binara.
Habang ito naman mga alipores na naging bihag namin. Talagang tinatago-tago ang pagkatao ng kalaban. Gusto ko na nga lang patayin na lang dahil wala din namang kabuluhan ng mga ito. Kumaga, tutuluyan ko na yung mga babae at yung mga dinala ni Kuya Ed doon. Pagsapit ng hapon, dumagsa ang ilang mga kilalang tao sa lugar. May mga kaswalang at may mga sa tingin kong mayaman. Ang isa sa mga ito, ang sabi, pakawalan daw namin ang kasama nila. Ang humarap dito ay si Aurelio. Ang sabi ni Aurelio noon, papakawalan lamang ang mga ito kapag isinuko nila si Delonte. Yun lang ang pinakapakay namin sa lugar na yon. Ang presensya ni Delonte na banta sa pamilya namin. Ang iba doon nilabas na kami. Malaya ang kasapi ng kulto sa gagawin. Basta't wag lang kaming papakialaman at wag manghahamak ng mga taong inosente noon. Lahat umano ay may sari-sariling paniniwala. May sari-sariling karapatan. Buhay at dapat respetuhin ito. Habang nakikinig ako sa sinasabi ni Aurelio, napapailing ako. Parang paring panot. Maya-maya'y nagsalita ng kalaban. Hindi daw sila sumusunod sa kung sinong nag-uutos na hindi nila kasabi. Nagbantig ang tenga ko nun. Sumingit na ako. Sabi ko pa, ang lalakas ng loob nilang hilingin na pakawalan ng kanilang kasama. Samantalang wala naman itong mga respeto sa kung anong gusto naming mangyari. Binalaan ko pa mga dumating na baka gusto ng mga yun na hindi na makauwi pa sa kanila. Kitang-kita ko ang panglilisik ng mga mata nila habang nakatitig sa akin noon. Ang sabi pa ng isa, tandaan ko daw ang mga sinabi ko. Matapos lang makapagwika noon at naghudyak ito ng pagtango sa kasama, umalis na sila. Nakatunganga kaming lahat. Nag-iisip sa kung anong gagawin. Sumapit na lamang noon ang gabi. Balisa na ako gawa ng naiisip ko si Erma. Bumubuo na ako ng mga pangungusap noon na gagamitin kong dahilan kung kaya natagalan kami. Hindi kasi basta-basta itong si Erma. Matagal makumbinsi. Alam niya kasi kung ano ako, lalo na't doon na siya namamalagi sa amin. Kilala niya na ako maging ang mga ginagawa ko noong pagsisinungaling sa kanya, lalo na kapag may inaral akong isang proseso. Ito din naman kasing si Kuya Ed ang dahilan nun. Ginagatungan niya lagi si Erma para magalit. Gumaganti itong si Kuya Ed dahil nga ganoon din ako sa kanya nung nakapag-asawa na siya. May tiwala naman si Erma sa akin pero marunong kasi at matalino ito. Hahanapan ka lang talaga ng matibay na rason. Nagpulong kami nun. Sinabi ng tiyo na iwan na lamang ang bahay. Yung mga bihag, iwan na rin doon. Sumang-ayon si Aurelio. Pero si Gerardo ay hindi. Kung gusto daw naming umalis kami na lamang umano. Magpapaiwan siya. Haharapin niya si Delonte. Babalik daw yon sa bahay. Maya-maya pa, bigla kong naisip ang sinabi ng isang babae na may kasama silang isang lalaki pero hindi ito kasapi. Isang utusan. Dito Sir Seth ay para bang tumalino ako nun. Taliwas naman lahat ng naganap kaya tinaliwas ko din ang mga naisip kong konklusyon. Kung sino ang hindi kasapi, malamang ito ang tinatago nilang si Delonte. Nasabi naman kung saan ito nakatira. Taga doon din pero nasa kabilang parte ng ilog. Hindi ko sinabi sa mga kasama ko yon. Iniisip ko din sa mga puntong yon na baka mali ako. Malakas pa namang mag-alas ka lahat ng mga kasama ko. Lahat sila mahilig mangbara. Lalong-lalo na itong kapatid ni Tio Raul. Palihim akong lumabas ng bahay noon. Tinanaw-tanaw ko sa kabilang parte ng ilog. Malapat ang ilog kaya medyo malayo-layo ng konti. May natatanaw akong bahay.
Dalawa, magkakalayo. Isa lang dito ang natapat mismo sa kinaroroonan ng pinagpupuslitan namin. Hanggang sa nakakita ako ng tulay. Gawa sa kawayan. Dalawang bahagi ang tulay na yon. Naputol. May isla na maliit sa ilog. Mabilis akong tumakbo at pinuntahan ng lugar. Tumawid ako noon patungo sa kabila. Ang unang bumungad na bahay, kaagad kong sinuri yon. Ang daming pagatpat doon sa bahaging yon. Bakawan. Tapos ay napakasangsang ng amoy. Nawari ba'y tapunan ng basura ang lugar. Pinapakiramdaman ko ito. Hanggang sa noong malapit na ako sa bahay na yon. Pansin kong tila may nagtatalo sa loob. Nakakarinig ako ng boses nun. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Narinig ko ang pangalang Gerardo. Ang nabanggit pa ay yung malaking bahay umano. May nagsalita pa nga na kamuntikan na daw siyang madali kung hindi niya nagawan ng paraan. Mabuti at pinakawalan siya ni Gerardo. Jackpot, sabi ko. Ang uutak talaga. Kung hindi ako nagkakamali, itong naririnig kong isa, walang iba kundi si Delonte. Hindi niya ako maramdaman gawa ng binasak ko kaagad ng mabilisan ng mga orasyong kinarga ko sa katawan. Idagdag pa dyan ang sabulag na alam ko din kung paano isagawa. Madali lang naman akong nakakapagpuder nun. Kailangan lang ng ilang orasyon para muling lumakas ang katawan ko. Sa mga nakakakilala sa akin sa kwentong ito, alam niyong sapat ng basbas ko sa katawan at natapos ko lahat ng seremonya. Kaya hindi na mahirap sa akin ang pagbalik ng karga. Ultimong 1 minuto lang, kaya ko na ulit gamitin ang malupitang pantok at tigalpo. Idagdag pa dyan na nasa akin ang gamit ng isang puting mambabarang. Walang iba, kundi ang 3 bao. Ang ginawa ko noon, palihim akong naglalagay ng sumpa sa paligid. Mga bato lamang ito. Kapareha ng konsepto sa bituka, pero hindi ganun kalakas. Sapat na ito para pahinain ang kalaban. Tansyado ko ang paligid na pinaglagyan ng mga bato. Bawat isa dito'y inusalan ko. Hindi malalaman ni Delonte ito dahil hindi naman palipad hangin yon. Isa pa, isang patibong ito na hindi niya talaga makikilatis na nakalagay sa paligid. Matapos kong maisagawa yon, umusal na ako ng poder at kaagad pinabalik ang bisa ng basbas at karga sa katawan. Ilang tapik ko lang sa sariling balikat, sabay hiling sa dilim at muni naman sa liwanag nun. Habang nangyayari ito, biglang natahimik ang pag-uusap sa bahay. Wala ka ng takas pa. Subukan mo manglaban. Sa'yo tatama ang papakawalan mong talandro. Minsan nakakatuwa din isipin na kapwa may karunungan ng kalaban eh. Nakakabagot kasi makaharap ang puro na lang aswang. Delonte, malakas ang atraso mo sa kapatid ko. Lalong-lalo na sa akin. Pinahirapan mo ako. Walang sumasagot. Tahimik lang. May ilaw sa loob ng bahay, pero batid kong galing sa kandila. Naaamoy ko ang samyo nito hanggang sa kinaroroonan ko nun. Natitiyak kong nasa gitna ng ritual ang nasa loob ng bahay. Muli akong nagsalita nun. Sabi ko, lalapit ako. Hahayaan ko si Delonte na gawin ang gusto niya. Pero ang sabi ko ay hindi uubra ang angas niya. Habang papalapit ako nun, hinahalikan ko ang 3 bao. Nagpakawala ako ng ilang mga alupihan. Kahit papano'y makakadagdag ito ng pinsala sa kanila. Maya-maya'y natapat ako sa may bintana. Nakita ko pang may sumipat doon pero kaagad din naman itong naglaho.
Wala akong kasama. Partida yan para sa'yo. Oh, ganito na lang. Huwag ka na lang lalabas ng bahay. Antayin mo yung mga alaga ko. Nautusan ko pa naman na patayin ka. Yari ka talaga. Hindi mo magagawang harangan ng mga yan dahil naunahan na kita ngayon. At hindi katulad doon sa kabila. Napaghandaan mo kaming lahat doon eh. Nanggigigil na ako noon, Sir Seth. Maging yung salagubang na dalawa, pinakawalan ko na rin. Ito lang naman kasi ang pinakamabisa sa akin at nakasanayan kong pamamaraan. Yung mga balahibo ko sa katawan. Dama ko yun. Nangingilabot na kasi ako. Hindi ko alam pero ito talagang nangyayari sa akin kapag ginamit ko na mga sapat na alaga ko noon. Maya-maya'y nagsisisigaw na ang nasa loob ng bahay. Dalawa sila. Puro lalaki. Tunog matanda ang isa habang ang isa naman ay parang sakto lamang sa edad noon. Ilang saglit lang. Lumabas sila ng sabay. Rumekta sa akin tapos inambahan ako ng pagtaga ng itak. Mabuti na lang at mabilis akong nakailag noon. Atras ako ng atras noon kasi nga ang dalawang ito ay puro may bitbit na itak. Pero halata sa kinikilos nila ang pagiging lampa. Ibig sabihin ay tinatamaan na ng kamandag ng mga alaga ko ang mga ito. Sabay pa yung umupo sa lupa. Nagwawala na parang mga batang nagtampo. Lumapit ako sa isa. Tinapik ko ang balikat. Nanigas yun tapos umungol na para bang mamamatay. Hindi ko naman pinaralisa ito. Yung tipong may masakit lang sa katawan ng ilang araw. Habang yung matanda, na sa tingin ko ay ito na ang Delonte. May nakatali pang belo sa leeg niya. Naalala kong ito yung suot ng Isidrang nagpakita noon. Kaagad kong napagtanto na may kakaiba sa belo. Paglapit ko kasi, dama ko ang karga noon. Malamang ay may karga yun ng panglinlang o malakas na sa bulag. Hinata ko siya tapos pinatayo. Napakapangit ng mukha ng matanda. Para bang wala itong ligo dahil may amoy na sobrang nakakasulasok. Parang amoy ihi ng kambing nun. Basta, ang baho niya. Hinila ko ng hinila ito. Sinabihan ko na mamaya-maya lang. Mararamdaman niya na ang pamamanhid ng katawan. Hanggang sa hindi na ito makakagalaw. Pero pansamantala lamang naman ito. Sakto din makakarating sa kabilang banda ng ilog bago pa mangyari yon. Nagmamakaawa ito. Pero hindi ako nagpadala sa kanya. Kinutusan ko pa nga yun sa naaalala ko eh. Ilang beses kong kinaltukan sa bulbunan dahil nga sa sobrang pagkabanas ko. Nang makarating sa kabila, dito na bumigat ang kanyang katawan. Hinayaan ko na siya sa tabi ng ilog. Hindi din naman yun makakagalaw. Pinuntahan ko ang mga kasama ko noon. Sinabi kong nahuli ko na si Delonte. Nagulat silang lahat. Napatanong pa si Aurelio kung paano nangyari. Pero hindi ko na sinagot pa. Si Tio at Kuya Ed noon ay lumabas kaagad. Siguro'y naramdaman na nila si Delonte. Ay na nga, maging si Gerardo ay lumabas na rin at sumunod sa mga gabunan. Nang bumungad na siya sa matanda, kinumpirma niya na ito na nga itong si Delonte. Sinipa ito ng kapatid ko. Kinaladkad patungo sa tubig at nilunod ang ulo. Wala akong ibang naririnig noon kung hindi ang namumutawing boses ni Gerardo na puro mabibigat na salita noon. Hindi naman nakialam si Tio. Pero si Pandak, naganyong aswang na tila ba gustong makapangagat noon. Mabilis yung lumapit kay Gerardo at mabuti na lang ay nadakma kaagad ni Tio ang mukhang tiyanak na gabunan. Uy, anong gagawin mo? Kumalma ka dyan eh. Gusto mong kapusin kita. Wika ng Tio noon. Samantalang patuloy naman sa pagbibitaw ng mabigat na kataga si Gerardo.
Pero hindi sumasagot si Delonte. Galit na galit si Gerardo at gusto niya talagang malaman kung bakit siya tinatraidor nito. Mamamatay na lang yan sa kakalunod mo, Gerardo. Hindi pa rin magsasalita yan. Hindi nga makagalaw eh. Naalala mo naman siguro yung sinapit mo na makagat ka ng alaga ko, di ba? Antayin mo muna siya makabalik ng normal. Oh, aba, sinampal pa. Baliw ka ba? Kuya Ed, awatin mo nga at baka mamatay ang si Delonte. Hayaan mo na. Kung ako dyan, ipapatayin ko talaga. Kapangit pala ng mukha ni Delonte, no? Parang sila din ni Gerardo. Mabuti na lang iba yung ama nitong si Roberto eh. Kung nagkataon eh, dadami yung lahi nila. Di ba Kuya Raul? Medyo napikon ako sa sinabi ni Kuya Ed noon. Malakas pa naman yung pagkakabigkas. Hindi na inisip na malapit lang si Gerardo sa kanya. Tumahimik ka dyan, Ed. Huwag mo akong idamay dyan sa kalokohan mo. Hindi ka nakakatulong eh. Gerardo, tama na yan. Uy, tama na. Kumalmas si Gerardo. Pagsuri ni Tio, buhay pa naman si Delonte. Pinagtulungan nila itong buhatin patungo sa bahay. At sa mga puntong yon ay medyo nahimasmasan na ito. Gulat na gulat ang mga kasamang naroroon. Pinaalis ni Aurelio ang 3 lalaki. Sinita ko pa nga dahil baka gumanti ang mga yon. Dapat binasag niya ang karunungan. Nag-iisip ka pa lang sa gagawin mo pero ginawa ko na ito. Siyempre, alam kong gaganti yun eh. Nag-angas pa yung matanda. Pero hinayaan ko na. Halatang gumaganti na ito ng banat sa akin eh. Subali ayun na nga. Nakausap ni Gerardo si Delonte. Inamin ni Delonte na matagal na talaga siyang galit kay Gerardo. Inamin din ito na siya ang may pakana kung bakit nahulog kami sa panlilinlang niya, lalo na ang pagkulam kay Desa. Pero hindi niya inaasahan na malalakas daw ang mga kasama ni Gerardo. Siyempre, dama ko na nun yung yabang. Para bang nakakatuwa pakinggan ng ganon. Huling inamin din ni Delonte na siya ang dahilan sa pagkamatay ng tatay ni Gerardo. Hindi nakapagpigil ang kapatid ko. Sinuntok niya ang matanda. Ilang beses yun at kitang-kita ko ang pagdurugo ng mukha niya. Walang umawat sa amin nun. Siyempre, hindi naman kasi madali tanggapin ang mga pagbubunyag ni Delonte. Lalo na't may kinalaman pa ito sa pagkamatay ng tatay ni Gerardo. Nainisip lamang noon na tinamaan ng malubhang sakit. Kinalas ni Aurelio ang karga nito sa katawan. Lahat, maging ang mga gamit nito sa bahay sa kabulastugan. Kinalas din ni Aurelio ang bisa ng mga ito, lalo na yung sinasamba nilang ribulto. Pagkatapos noon, sinabi na ni Aurelio, naligtas na si Desa. Hindi pa naging sapat para kay Gerardo ang lahat. Alam niyang ang galit nitong si Delonte ay hindi huhupa nun. Papatay na lamang daw niya ito kung maaari. Tama naman si Gerardo. Lalo na't kasapi ito ng kulto. Naalala niyo naman siguro ang mga sinabi ng mga kasama nito. Pinaninindigan talaga nila ang kanilang prinsipyo. Nang himasok na ako nun, pinulungan ko si Gerardo. Napaparalisain ko ito habang buhay. Tumango ang kapatid ko. Kahit labag sa loob ko ng konti, pinaralisa ko itong matandang to. Kakaibang orasyon yon. Para sa kaluluwa ang pagpaparalisa, pero apektado ang katawan. Walang makikitang bakas na may sakit nito. Ito ang kapangyarihan ng karunungan. Ginawa ko yun at matapos lamang noon ay umalis na kami sa bahay. Bahala na kung sino ang sasagip kay Delonte. Pero wala nang silbi yun. Ang inaalala ko lamang noon ay ang kabuang pangkat ng kanyang grupo. Idagdag pa dyan yung asawa ko. Naku po, yari talaga ako nito.